Bili na po kayo ng sampagita, 10 piso lang po. Pag-aagaw pansin ni Maurice sa mga tao na naroon papasok at palabas na ng simbahan. Halos 5 oras na rin siyang naroon upang magbenta ng sampagita, kahit alam niyang mahina ang benta nito. Ate, bili ka na po ng sampagita para may makain lang po kami ng mga kapatid ko. Sige na naman po ate. Pagmamakaawa ni Maurice sa babae, napapasok na sana sa simbahan. Galit naman itong tumingin sa kanya. Alam mo, pag mong pilitin ang ayaw bumili ng paninda mo. Aanin ko yung sampagita na yan. Kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng trabaho. Sabi pa nito sa kanya sabay alis. Napakagat naman ng labi si Maurice at napatingin sa mga taong nakatingin na rin sa kanya. Sanay na ang babae sa mga ganon. Dahil halos araw-araw niyang nararanasan yun. Araw-araw siya nagmamakaawa sa mga tao upang may maipakain lang sa mga kapatid niya. Napatingin naman si Maurice sa gilid niya nang maramdaman na hinihila ang kanyang damit. Doon ay nakita niya ang pinakabata niyang kapatid. Ate, gutom na po ako. Sabi pa ng 6 na taong gulang niyang kapatid, kaya naman ay nag-aalala siyang tumingin dito. Nakita niya pa sa kamay nito ang sampagita na hindi man lang nakunan. Tawagin mo si Ate Marian at Ate Mika mo. Bumili kayo ng pandesal doon. Ibinigay niya sa kapatid ang 30 pesos na pera niya, kaya naman ay agad itong tinanggap ng kanyang kapatid. Kahit gutom din siya, ay pilit niyang nilalabanan nito. Iha, bilan ko na lahat. Napatingin si Maurice sa matandang lalaki na nasa harapan niya. Ito ang palaging bumibili ng sampagita sa kanya at para sa kanya, ay itong sumasalba sa buhay nila ng mga kapatid niya. Talaga po? Salamat po. Masayang sabi ni Maurice at ibinigay sa matanda ang mga sampagita. Binigyan naman siya nito ng 1,000 kaya naman ay nanlaki ang mga mata niya. Wala po akong sukli nito. Mahinang sabi niya kaya naman ay natawa ng bahagya ang matanda. Hindi ko hinihingi ang sukli iya. Sa inyo na yan, no, mga kapatid mo. Sundan mo na sila at mananghalian na kayo. Sabi ng matanda at umalis na. Hindi naman nakapagsalita si Maurice at sinundan lang ito ng tingin. Hindi makapaniwalang ganun kalaking halaga ang ibinigay ng matanda sa kanya. Gayong 100 lang naman ang halaga ng lahat ng sampagita na binebenta niya. Susundan pa sana niya ang mga kapatid niya nang makitang pabalik na rin ang mga ito at madaming bitbit na pagkain na ikinagulat niya. Ate! Tawag pa sa kanya ni Mika. Masaya ito habang hawak-hawak ang pagkain. Hindi ba 30 lang yung ibinigay ko sa inyo? Tanong ni Maurice sa kanyang mga kapatid. Hindi naman agad nakasagot ang mga ito at nagkatinginan pa. Huwag niyo sabihin na nagnakaw kayo. Mariin niyang tanong, kaya naman ay ngumuso ang mga ito. Ate naman, kahit mahirap tayo, hindi naman gagawin yan, no? Hindi ba pwedeng may mabait at poging kuya lang ang nagbigay sa amin ng mga ito? Itinaas pa ni Marian ang dalang pagkain kaya naman ay nagsalubong ang kilay ni Maurice. At sino naman ang nagbigay sa inyo na yan? Tanong niya sa mga kapatid. Ang bunso naman ay parang walang naintindihan na todo kain lang. Ang sabi niya po, tatawagin lang namin siya Kuya Ken. Sabi niya kasi sa amin na mababait kami kaya binigyan niya kami ng reward. Nakangiting sagot ni Marian na sinangayunan naman ni Mika. Heto nga po binilhan ka rin niya ng sayo. Ate, sinabi kasi namin na may ate kami na maganda kaya sabi niya bibili rin kami ng para sa'yo. Inilahad sa kanya ng kanyang kapatid ang paper bag na may laman na burger. Kaya naman ay tinanggap niya ito. Hindi ba't ang mahal ng ganito? Tanong ni Maurice sa mga kapatid at tumango naman ang mga ito. Opo ate, pero mayaman po si Kuya Pogi. Bumungis-ngis pa si Mika nang sabihin yon. Napatitig naman si Maurice sa paper bag na hawak niya at bumuntong hininga.
Bukas, hindi mo na tayo magbebenta ng sampagita ha. Sapat naman itong pera para makapagpahinga tayo ng 1 linggo. Pagkasyay na lang natin. Ipinakita niya sa mga kapatid ang 1,000. Kaya naman ay nagkatinginan ng mga ito at inilabas din ang pera nila. Binigyan din kami ni Kuya Pogi ng tig 1,000 ate. Masayang sabi ni Mika. At iwinigay-way ang pera kaya naman ay nagsalubong na talaga ang kilay ni Maurice. Ano? At tinanggap niyo naman. Mahihimigan na sa boses ni Maurice ang inis, kaya naman ay natahimik ang mga kapatid niya. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong basta-basta tumatanggap ng kahit ano sa hindi niyo naman kilala? Pangaral niya pa, ngunit na kayo kulang ang 3. Sa susunod na makita niyo yun, ibalik niyo sa kanya mga pera. Sabi niya sa kanya mga kapatid kaya naman ay umangat ang ulo ni Marian. Pero ate, kailangan din naman natin ng pera. Hindi naman pwedeng palagi na lang tayong magtitiis ng gutom. Sabi pa nito kaya naman ay naiinis siyang harapin ito. Hindi mo maintindihan, Marian. Sabi niya pa rito kaya naman ay sumalubong din ang kilay nito. Hindi ko rin maintindihan. Kung kailan may taong hay na tumulong sa atin, doon ka naman mag-iinarte. Hindi pa man nito napagalitan ni Maurice ay umalis na ito agad. Kaya naman ay bumuntong hininga siya. 5 taon ang agwat nito sa kanya. At 15 taong gulang na rin ito, kaya naman ay nais na nitong gawin ang mga gustong gawin sa buhay. Kayo rin ba? Magagalit sa ate? Tanong niya sa 2 kapatid. Si Mika na 12 taong gulang at si Mike naman na 6 na taong gulang at bunso sa kanilang 4. May point naman po si Ate Marian. Hindi po masamang tumanggap ng pera galing sa ibang tao lalo na kung naghihirap po tayo. Sabi ni Mika at nginitian siya. Tiningnan lang ito ni Maurice. Pero naiintindihan ko kung bakit ka galit ate. Kasi gusto mong ikaw ang kakayod para sa amin nang hindi nanghihingi ng tulong sa ibang tao. Kasi ikaw ang mas nakakatanda sa atin. Pero ate nakakapagod din minsan. Sabi ni Mika at ngumiti ulit bago umalis. Bumuntong hininga naman si Maurice at tumingin sa kanilang bunso na kumakain lang ng pandesal. Ate, kailan po uuwi si na mama at papa? Napatitig si Maurice dito at hindi nakasagot. Alam niya kasing hindi na yun mangyayari pa. Hapon na nang mapagdesisyonan ni Maurice na umuwi na sa kanilang munting tahanan. Alam niya kasing nagtatampo sa kanyang mga kapatid niya at umuwi na ang mga ito. Ngunit hindi pa man siya nakatungtong sa bahay nila, ay napagdesisyonan niyang maupo muna sa isang bench na naroon. Life is cruel, isn't it? Halos mahulog si Maurice sa upuan nang marinig ang boses na yon. Nang tingnan niya ang kalapit na bench ay nakita niya ang isang lalaki. Malapad itong nakangiti habang nakatingin sa kanya. Di mo kayang buhayin ng mga kapatid mo nang ikaw lang mag-isa. Napakurap si Maurice sa sinabi ng lalaki. Sino ka? Nagtatakang tanong ni Maurice kaya naman ay tumayo ang lalaki at lumipat sa kinaupuan niya. Halos magkadikit na sila kaya naman ay bahagya pa siyang umatras. Ako si Joaquin, 24, at your service. Nakangisi pa ito habang nakalahad ang kamay kay Maurice. Kaya naman ay pinagmasdan niya ang lalaki. Pero sa kanya, mayaman ito kaya hindi nararapat na hawakan niya ang kamay nito. Nang hindi niya pinansin ang kamay ng lalaki ay ngumuso ito at inalis na lang ang kamay sa harap ni Maurice. Sungit mo naman. Nagpapakabait naman ako dito. Sabi ni Joaquin. Kaya naman ay seryoso itong tinignan ni Maurice. Hindi pa rin kita kilala. Ngayon na kita nakita dito kaya alam kong hindi ka taga rito. Mahihirap lang ang nakatira sa mga ganitong lugar. Hindi ka naman mahirap sa paningin ko. Sabi ni Maurice. Ngumiti naman ang lalaki. Ibig mong sabihin sa inyong lugar na to. Tanong ng lalaki at umiling naman si Maurice. Ang ibig ko sabihin ay ganito ang lugar ng mga mahihirap. Masikip, babaho, maliliit ang mga bahay kaya bakit ka nandito?
Tanong ni Maurice pabalik kaya naman ay bahagyang natawa ang lalaki. Ano naman? Lugar pa rin naman to at hindi nyo pag-aari. Mayaman naman o mahirap. Pwedeng pumunta dito. Hindi na nagsalita pa si Maurice at tumayo na upang pumasok sa kanilang maliit na bahay. Hindi niya rin nalilingon pa ang lalaki dahil bukod sa hindi niya ito kilala, ay hindi rin siya interesado. Nang pumasok siya ay nadatnan niyang natutulog na si Mika at Mike. Si Maria naman ay nagsusulat. Hindi siya pinapansin. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Maurice sa kapatid ngunit hindi siya nito pinapansin. Nagtatampo ka pa rin ba? Tanong niya rito at umupo sa tabi nito. Tinoon pa rin ng kanyang kapatid ang atensyon nito sa sinusulat. Oo na, matuto nang tumanggap ng tulong mula sa iba para hindi ka na magtampo dyan. Inirapan pa ni Maurice ang kanyang kapatid nang mapansin na ngumisi ito sa sinabi niya. Huwag na, kami na lang ang tatanggap kahit huwag na ikaw. Sabi naman nito kaya naman ay mahina niyang kinurot ang kilid nito. Ayoko lang naman na magkulang sa inyo. Baka isipin niyo na nagkulang ako kaya tinanggap niyo ang tulong mula sa iba. Sabi ni Maurice. Ngumuso naman ang kanyang kapatid at humarap sa kanya. Ate, hindi kami ganyan mag-isip. Sabi ni Marian kaya naman ay tumango si Maurice. Alam niya kasi nag-overthink lang siya at ayaw niya lang na malayo ang mga kapatid niya sa kanya. Kinabukasan ay gumising si Maurice upang maghanda ng agahan. Gamit ang pera na binigay sa kanya ng matanda, ay ibinili niya yon ng bigas at masarap na ulam. Ate, si Kuya Pogi po nasa labas. Nagsalubong ang kilay ni Maurice sa sinabing yon ni Mika. Sino ba kasi yung kuya niyo na yan? Nagtatakang tanong niya kaya naman ay napahigikik si Mika. Sabi niya po, kung gusto mo siyang makilala, ikaw po ang lumabas doon ate. Ako na po riyan para po makapag-usap kayo. Sabi ng kanyang kapatid at pilit pa na inaagaw sa kanyang sandok. Ano naman pag-uusapan namin? Naiintindihan ko na tumutulong siya sa inyo. Sa atin po, tumutulong po siya sa atin. Pinibigyan niya tayo ng pagkain. Sabi ng kanyang kapatid kaya naman ay inis siyang umalis doon at tumabas. Nadatnan niya naman si Mike na naglalaro kasama ang isang lalaki. Nang lingunin siya nito ay nagsalubong muli ang kilay niya. Ikaw? Sabi niya na sakto lang upang marinig ng lalaki. Ako? Tanong ng lalaki pabalik, kaya masungit itong tinignan ni Maurice. Mike, pasok muna sa loob. Maotoridad na sabi niya sa bunsong kapatid. Pero naglalaro pa kami ni Kuya Ke. Sige na Mike, laro ulit tayo mamaya. Nakangiting sabi ng lalaki sa kanyang kapatid na agad naman itong sinunod kaya naman ay labis ang takan na naramdaman niya. Nginitian pa siya ng kapatid bago ito pumasok sa loob. Sino ka ba talaga? Tanong ni Maurice sa lalaki. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Nalimutan mo na agad, miss? Ako si Joaquin. Nagpakilala na ako kahapon eh. Sabi nito. Pinag-cross naman ni Maurice ang kamay niya. Wala akong pake kung sino ka. Ang sa akin lang, bakit mo kami tinutulungan? Naiinis na tanong ni Maurice. Natahimik naman sandaling lalaki at tumingin sa kanya. Kasi alam kong nahihirapan kang buhayan sila. Hindi naman masamang tumulong. Sabi sa kanya ni Joaquin. Siya naman ay hindi makapaniwala na tumingin dito. Hindi masamang tumulong? Pero pinapamukha mo lang na wala akong kwentang ate sa kanila. Na umaasa lang ako sa bigay ng mga tao sa amin. O sa kakarampot na barya nakita ko sa pagtitinda ng sampagita. Sabi niya sa lalaki na nakikinig lang sa kanya. Napahilamos naman siya ng muka at bumuntong hininga. Palibhasa mayaman ka pero huwag mo naman sanang ipagkait ang responsibilidad na dapat akong gumagawa. Mahal ko mga kapatid ko at oo, napakahirap hanapin ang pera pero
Pinipilit kong ipakita sa kanila na kaya ko silang buhayin pero sa pinapakita mo, parang mas sanay pa silang nandyan ka at binibigyan sila ng pagkain. Naiinis na sabi ni Maurice sa lalaki. Pero sa kakarampot na kita mo, maaaring magkasakit ang mga kapatid mo. Kapag nangyari ba yun, may papagamot mo sila agad? I am here to help. Hindi para agawin ang responsibilidad mo. Sabi ng lalaki sa kanya. Kaya umawang ang labi ni Maurice. Bakit kami? Sa dinami-rami ng mahihirap, bakit kami ang napili mong tulungan? Tanong ni Maurice dito. Hindi naman ito sumagod pagkos ay lumingon lang ito kung saan-saan. Ang daming ibon. Nakakapagod siguro lumipad. Nagkasalubong ang kilay ni Maurice sa sinabi ng lalaki. Ramdam niyang iniiwasan nito ang tanong niya. Huwag mo akong pinaglalaruan at huwag mo rin akong idaan sa ganyan. Naiinis na sabi ni Maurice kaya naman ay naging seryoso ang lalaki. May rason ako, pero hindi pa ngayon ang panahon para sabihin sa'yo. Sabi ng lalaki, kaya naiwan doon si Maurice na nagtataka. Kamusta ang ipinapagawa ko? Tanong na naman ni Joaquin sa kanya. Kasalukuyan siyang nasa sala kasama ito. Si Marian ang gusto kong kausapin pero gusto niya namang kausapin ko rin ang atin niyang walang ibang ginagawa kundi manghinala sa akin. Reklamo niya pa sa ama, kaya naman ay bahagya itong natawa. Pasensya ka na anak. Ako dapat ang gumagawa ng ginagawa mo. Napabuntong hininga pa ito kaya naman ay tumango si Joaquin at gumisi. Okay lang dad. May karapatan din ako kay Marian. Hindi ko lang talaga matiis ang ugali ng ate niya. Sabi ni Joaquin sa ama kaya naman ay tumango ito. Anyway, bakit nga ba hindi mo siya kinuha nung bata pa siya? Tanong niya sa kanyang ama, kaya ay bumuntong hininga ito ulit. Dahil mahirap. Buhay pa ang ina nila noon. Noong wala na ang ina nila, hindi ko na alam kung nasan sila. Nais ko siyang kunin noon pero hindi ko alam kung saan sila hahagilapin. Thanks to you, alam ko na ngayon kung nasan siya. Sabi nito. Kaya tumango si Joaquin at nakiinom sa wine. Kung hindi ko lang kapatid si Marian, wala rin naman akong balak tulungan ng mga kapatid niya. Sabi ni Joaquin. So, what's the plan, Dad? Should I really need to convince them na sumama sa akin dito sa mansyon? Silang apat talaga? Hindi ko naman mga kapatid yun. Reklamo niya pa, kaya naman ay sinamaan siya ng tingin ng kanyang ama. After all, they are still your sister siblings. Sabi ng kanyang ama, kaya naman ay tumango siya. Nagtataka na nga yung ate nilang masungit. Sabi ni Joaquin, kaya naman ay natawa ang kanyang ama. Win her heart. Nabuga ni Joaquin ang kanyang iniinom at hindi makapaniwalang tumingin sa kanyang ama. Pinagsasabi mo, Dad. Anong win her heart? Hindi makapaniwalang tanong ni Joaquin sa ama, kaya tinaasan din siya nito ng kilay. Maybe because you didn't treat her nicely, kaya naman ganun siya sa'yo. All you need to do is to win her heart. Kunin mo ang tiwala niya because as far as I know, nangiinis ka lang. Gumisi si Joaquin at inaalala ang naging pag-uusap nila ni Maurice. Talaga namang inis na inis itong tiningnan ng kausap niya. Okay, Dad, as long as sangayon siya na dito titira para makasama na natin si Marian. Walang magawang sabi ni Joaquin sa ama. Tumango naman ito at iniinom ang wine na nasa baso. Sa kabilang banda ay nag-iinit ang ulo ni Maurice sa mga kapatid niya. Pinagsabihan niya mga ito. Magagalit na talaga ako. Bakit ba sunod kayo ng sunod sa Joaquin na yun? Tanong niya sa mga kapatid na ngayon ay nakanguso. Ate, sabi po ni Kuya Ken, maganda ka raw po. Pag-iiba ng kanyang bunsong kapatid sa usapan, kaya naman ay nagsalubong ang kilay niya. Opo, sabi niya po maganda ka raw kaya payag ka na po. Imbes na sumaya ay naiinis lang si Maurice sa sinabi ng mga kapatid. Kaya inirapan niya ang mga ito. Basta.
Gumawa muna siya ng mabuti para makumbinsi niya kung sa mansyon nila tayo titira. Hindi ko pa siya ganun kakilala kaya wala akong tiwala sa kanya. Sabi niya at nagulat lang nang may nagsalita. Eh di, kilalanin natin ang isa't isa. Tara, get to know each other tapos talking stage na rin. Nagsalubong ang kilay niyang sa sinabi ng lalaking kakasulpot lang. Nakaugalian na nito ang bigla-biglang pagsulpot kaya wala siyang ibang maramdaman kundi inis. Ano? Hindi makapaniwala niyang tanong kaya naman ay umiling ito. Biro lang. Pero kung gusto mong tutuhanin, sure. Nagbibiro pa rin itong ani kaya naman hinirapan niya ito. But seriously, kung sa mansyon kayo titira, libreng edukasyon ang ibibigay ng dad ko sa mga kapatid mo. They want to be educated. Ayaw mo ba silang pagbigyan? Napaisip si Maurice sa sinabi ng lalaki at maya-maya pa ay prente niya itong tiningnan. Hindi ba pwedeng mag-aral sila nang dito titira? Tanong niya sa lalaki. Alam niyang pakapalan ng mukha ang magtanong yon, ngunit para sa kanya, nais niya rin na mag-aral ang mga kapatid niya. No, kailangan na doon kayo sa mansyon titira. Libre lahat. Maging ang tutulugan niyo ay libre. Wala kayong babayaran. Ang gagawin niyo lang ay manatiling buhay sa loob ng mansyon namin. Parang pananakot pa na sabi ng lalaki. Kaya nagsalubong ang kilay ni Maurice. Joke aside, pero hindi lang ako gustong tulungan kayo. Dad wants to help too. It is a big opportunity. Sasayangan niyo pa ba? Napatingin si Maurice sa mga kapatid niyang naroon at nakikinig sa pag-uusap nila. Ang mga mukha nito ay umaasa na sasang-ayon siya. Sige, para sa mga kapatid ko, pumapayag na ako. Sabi ni Maurice kaya naman ay sumilay ang ngisi sa mukha ng lalaki. Ang mga kapatid niya naman ay napakurap at hindi makapaniwala. Okay, wala nang babayan. Sabi ng lalaki sa kanya habang nakangisi ito, kaya ay nirapan ito ni Maurice. Naganda lang sila ng mga damit dahil ng araw na yon, sila agad dilipat sa mansyon. Kahit labag sa loob ni Maurice ay wala siyang magagawa dahil sa galak na nakikita niya sa mga kapatid. Malaki naman ang mansyon. Pwede kayong maglaro doon, may playground din. Rinig ni Maurice na sabi ni Joaquin sa mga kapatid niya. Kasalukuyan silang nasa sasakyan at ang lalaki ang nagdadrive. Pwede naman ako maging katulong nyo. Ayaw ko nang walang ginagawa, nakakahiyang makituloy. Sabi ni Maurice sa lalaki, kaya bahagya siya nitong sinulyapan. It's up to Dad. Pero kung ako ang masusunod, hindi ko kayo pahihirapan. Sabi ng lalaki, kaya ay nagsalubong ang kilay niya. Kailangan mo nang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit mo kami tinutulungan. Kung ano yung sikreto na sinasabi mo. Sabi ni Maurice, kaya ay gumisi ang lalaki. Hindi mo pwedeng malaman. Sabi nito, napasalyap naman siya sa mga kapatid niyang mahimbing na natutulog. Ang totoo niyan, wala ako sa lugar para sabihin yun. Naging seryoso ang mukha ng lalaki nang sabihin yon. Hindi na nagtanong pa si Maurice at hindi na rin pinansin ng lalaki. Nang dumating na sila ay labis ang paghahanga ni Maurice na makita kung gaano kalaki at kaganda ang mansyon na para bang madaming pamilya nakatira doon. Paano ko yan lilinisan ng isang araw lang? Bulong ni Maurice sa sarili. Ang mga kapatid niya naman ay nagising na at labis ang saya at hanga sa mga mukha nito. Sumunod lang kayo sa akin. Malaki kasi ang mansyon at posible kayong mawala. Biro pa ni Joaquin sa mga bata. Maging si Maurice ay nakasunod lang doon. Nang nakapasok sila sa mansyon ay mas lalo lang humanga si Maurice dahil sa ganda ng loob nito. And yes, doon ang kwarto nyo. Tinuro pa ng lalaki ang isang kwarto roon. Pinuntahan agad yun ng mga kapatid niya. Sisitahin niya pa sana mga ito ngunit pinigilan siya ng lalaki. Iyan mo sila. Bahay niyo na rin to. Agad naman na kinuha ng lalaki ang bag na dala niya
at hindi na siya nakapalag doon. Dito lang to. May kukuha nito mamaya para iligay sa kwarto nyo. For now, sumunod ka na lang muna sa akin dahil gusto kang kausapin ni Dad. Sabi ni Joaquin sa kanya kaya naman nagtaka siya. Anong dapat pag-usapan? Tanong niya sa lalaki ngunit nagkibit balikat ito. Matagal pa siya nitong tiningnan kaya naman ay nakaramdam siya ng ilang. Tara na, sabi niya pa sa lalaki. Pansin niya ang pagnising nito at nauna nang maglakad kaya naman ay sumunod siya. Narating nila ang isang kwarto at nang buksan yun ng lalaki, ay humanga si Maurice sa dami ng libro na naroon. Hula niya ay opisina ito ngunit mas napansin niya ang matandang lalaki na pamilyar para sa kanya. Nakatingin lang ito sa kanya kaya naman ay yumuko siya. Magandang araw po. Bati niya rito. Tinignan naman siya ni Joaquin. Yes, my dad. Bulong nito sa kanya at mahina pa siyang tinulak. Magandang araw rin, iha. Sabi rin nito. Hindi niya alam ang sasabihin kaya ay ngumiti siya. Pansin niya naman na tinuro ni Joaquin ang upuan na malapit sa kanya, kaya umupo siya roon. You're probably wondering why I force you and your siblings to stay here? At kung bakit tinutulungan kayo ni Joaquin? Sabi ng matanda, kaya kumunot ang noo ni Maurice. Oo nga po, nagtataka po ako. Pansin ni Maurice ang pangngiti ng matanda, kaya hindi niya maiwasan maging pamilyar sa mga ngiti na yon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sabi ng matanda, kaya ay nakinig ng mabuti si Maurice. Nasaan ba mga magulang niyo? Tanong ng matanda, kaya ay nablangko ang mukha ni Maurice at bumuntong hininga. Naging seryoso rin siya at tumingin kay Joaquin sandali bago ibalik ang tingin sa matanda. Ano pong kinalaman ng magulang namin sa pagtira namin dito? Pabalik na tanong ni Maurice sa matanda kaya ay tumango ito. I just need a little background about you and your siblings dahil may pagtatapat din ako. Dad! Gulat na sabi ni Joaquin sa ama kaya naman inigtaka si Maurice. I don't like keeping secrets, Joaquin. Maoteridad na sabi ng matanda kay Joaquin. Nilingon siya ng matanda na parang may nangungusap na mga mata, kaya ay nakagat niya ang ibabang labi. Wala na po ang mamay namin. Iba-iba naman po ang tatay namin at pare-pareho po kaming inabondo na. Yung tatay ko po, inabando na kami ni mama nung bata pa ako. Yung tatay ni Marian, limot ko na ang itsura pero ang sabi ni mama, inabando na rin si Marian. Si Mika at Mike lang ang buong magkapatid sa amin at ang tatay nila wala na rin. Mahabang sabi ni Maurice. Kaya mabigat na bumuntong hininga ang pinakawalan ng lalaki. Wala akong inabando na. Kusang inilayo ni Maria ang anak ko sa akin. Wala sa sariling sabi ng ama ni Joaquin kaya naman ay nagsalubong ang kilay ni Maurice. Po? Hindi makapaniwala niyang tanong kaya naman ay tinignan siya ng matanda. I am Marian's father. Hindi totoong inabandon ako si Marian dahil lang ina niyo. Siya mismo ang naglayo kay Marian sa akin dahil sumama siya sa isang lalaki. Probably Mike and Mika's father. Napakurap si Maurice sa sinabi ng matanda. Hindi siya makapagsalita at tinignan ito. Pansin ni Maurice ang pagkakahawig ni Marian sa paraan ng pagngiti nito kanina. Ibig mo pong sabihin, kaya mo kami dito pinatira dahil anak mo po si Marian? Pagkaklaro ni Maurice, kaya tumango matanda. Napatingin naman siya kay Joaquin na tahimik lang. Ibig mo rin pong sabihin, magkapatid sila nito? Nagsalubong ang kilay ni Joaquin sa sinabi ni Maurice. Bakit parang ayaw mo? Nagtaka ka pa talaga? Sabi ni Joaquin sa kanya kaya tumango at umawang ang labi niya. Wala kasi kayong pagkakapareha. Hindi kayo magkamuka. Magkaiba kayo. Sabi ni Maurice kaya naman ay sumimangot si Joaquin. Hindi naman lahat ng magkapatid magkamuka. Sabi ni Joaquin kaya naman ay nakagat ni Maurice ang labi. Buti na lang. Mahinang sabi ni Maurice
ngunit sapat lang para marinig ni Joaquin at ng ama nito. Dado? Enough! Maotoridad na sabi ng ama ni Joaquin, nilingon naman nito si Maurice. Di ka ba galit sa akin, iya? Tanong nito. Salamat po sa tulong nyo. Gumawa naman po kayo ng paraan para makabawi. Naniniwala po ako sa inyo. Depende na lang po kay Marian kung maiintindihan niya. Tipid ng ngiti ang ginawa ni Maurice sa matanda, kaya tumango ito. Pero, bakit po pati kami? Hindi mo naman po kami anak? Tanong ni Maurice. Ginitian naman siya agad ng matanda. Yan ay dahil magkapatid kayo. Hindi naman ako masama para ipaglayo kayo. Malumanin nitong sabi kaya napangiti si Maurice. Salamat po. Napapangiting tumango matanda sa kanya at pagkatapos nun ay lumabas na sila sa opisina. Bakit mabait ka kay Dad? Pero sa akin hindi. Tanong ng lalaki sa kanya nang makalabas sila sa opisina. Hindi naman niya ito pinansin. Di na kita inaagawan ng responsibilidad because I am also Marian's brother. May karapatan ako sa kanya. Hinarap ito ni Maurice at tinaasa ng kilay. Wala ako sinasabi. Naalala ko lang yung sinabi mo na hindi kita pagkakaitan ng responsibilidad. Sabi pa ng lalaki kaya kinagat ni Maurice ang loob ng labi niya at hindi na nagsalita pa. Ilang araw na rin nandoon na tumira sina Maurice at nag-aaral na rin ang mga kapatid niya. Siya naman ay piniling manatili sa mansyon upang tumulong. As usual, ay iniinis lang siya ni Joaquin kapag nagkikita sila. Pwede bang tigilan mo ko? Hindi ka na ba nag-aaral at palagi kang nandito? Naiinis na sabi ni Maurice sa lalaki. Kasalukuyan siyang nagdidilig ng mga halaman. Tapos na ako mag-aaral. Napatigil si Maurice sa pagdidilig at tumingin sa lalaki. E di magtrabaho ka. Sabi niya sa lalaki ngunit kumisi ito. Kaya ako nandito dahil wala namang gagawin sa kumpanya. At saka malamang na nandito ako dahil bahay natin to. Natigilan si Maurice sa sinabi ng lalaki na nakangisi lang. Bakit? Bahay mo rin naman to eh. Sabi pa nito kaya naman ay hindi na naman mapigilan ni Maurice ang mainis. At dahil sa pagkainis ay naitapat niya ang hose sa lalaki, kaya naman ay naistatwa ito sa kinatatayuan. What the heck? Sabi pa ng lalaki. Kaya nabitawan ni Maurice ang hose at tumakbo sa hardin. Agad naman na kinuha ni Joaquin ang hose at tinapat din yon sa kanya. Kaya nagtatakbo sila sa hardin na parang mga bata. Tama na! Natatawang sabi ni Maurice na nakaupo sa Bermuda grass. Pinaulanan pa rin siya ni Joaquin ng tubig ngunit kalaunan ay binitawan na nito ang hose at tumabi sa kanya. Para kang bata, sabi ni Maurice sa lalaki kaya naman napangiti ito. Ikaw ang nauna. Nawala ang inis na ramdaman ni Maurice dahil sa pagiging kalmado ng boses ng lalaki. Bakit ka nga masukid sa akin? Pangungulit na Joaquin kay Maurice kaya ay tinignan ito ng babae. Pasensya ka na. Akala ko kasi noon, may bala kang masama sa mga kapatid ko. Yun pala, ginawa mo lang yun dahil kapatid mo si Marian. Ayoko magkawatak-watak kami at bilang nakatatandang kapatid, obligasyon ko silang pakainin na buhayin. Bigla kang dumating. Akala ko, malalayo na sila mula sa akin. Mahihimigan ang takot sa boses ni Maurice. Kaya nagdadalawang isip si Joaquin kung itatapat niya ang balikat nito ngunit sa huli ay ginawa niya kaya naman ay napatingin si Maurice sa lalaki. Okay lang yan. Mapunta lang ako sungitan. Hindi na sumagot pa si Maurice at nakatitig lang sa mga bulaklak na laroroon. Ang swerte ni Marian. Kasama niya na ang papa niya samantalang ako. Eto, umaasa lang. Mahinang sabi ni Maurice na sakto lang para marinig ni Joaquin. Napatitig naman sa kanyang lalaki. Gusto mo pang makilala ang ama mo kahit inamando na ka? Tanong ni Joaquin kaya naman ay tumango si Maurice. Galit ako sa kanya pero hindi ibig sabihin nun ayoko na siyang makita. Nais ko rin maramdaman ang pagmamahal ng isang ama.
Sabi ni Maurice nang may ngiti sa labi, ngunit alam ng lalaki na akibat nito ang pangungulila. Gusto mo ba tulungan kitang hanapin siya? Tanong ng lalaki. Umiling naman si Maurice. Kapag nakita niya ako, baka iabandonan niya ulit ako. Ginawa niya na, maaari niyang gawin ulit. Napabuntong hininga pa si Maurice nang sabihin yon. Si Joaquin naman ay hindi na nakapagsalita pa at tiningnan ng bintana ng opisina ng kanyang ama. Alam mo ba ang pangalan ng ama mo? I am an investigator myself. Kaya kitang tulungan. Sabi ng lalaki, kaya umiling si Maurice. Hindi ko na maalala. Sabi ni Maurice at tumayo na upang ipagpatuloy ang pagbibispis ng mga halaman. Si Joaquin naman ay naiwan doon at pinagmamasdan ng babae. Kinagabihan, pumunta si Joaquin sa kanyang ama sa opisina nito. Taka naman ang mababasa sa mukha ng kanyang ama nang makita na nakanguso siya. Why? Tanong ng kanyang ama. Agad naman siyang sumalampak sa sopa na naroon. I wanna help her. Sabi niya. Nilalaro pa ang mga daliri. Paanong tulong? Gusto kong tulungan si Maurice na hanapin ang ama niya. Napansin ni Joaquin ang pagkabigla ng kanyang ama kaya naman ay umayo siya ng upo at nagtatakang tumingin dito. Kilala mo ba ang ama niya, Dad? If yes, nasaan? Maurice is probably longing for a father's love. Hindi siya pwedeng mapunta sa ama niya. Nagsalubong ang kilay ni Joaquin sa sagot na yun. Kaya naman ay nagsalita siya. So kilala mo nga ang ama niya? Tanong ulit ng Joaquin. Kaya tumango ito. Remember the guy I was with the last month, son? Isa siyang mafia. Hindi natin nahayaang mapunta si Maurice sa kamay ng lalaking yun. Pilit inaalala na ni Joaquin ang itsura ng lalaki at nanlaki ang mata ng maalala ito. Mr. Riguel Villaflor? Sabi ni Joaquin at tumango naman ang ama niya. Kapag nalaman niyang nandito ang anak niya, alam natin kung ano ang mangyayari. It's either he'll use Maurice para sa success ng mafia clan nila o gagamitin niyang pain si Maurice para makuha lahat ng gusto niya. Sagot ng kanyang ama, kaya umawang ang labi niya. Naalala niya naman ang kwento sa kanya ng kanyang ama tungkol sa mga Villaflor na kahit sa murang edad na mga ito ay marunong nang pumatay ng tao. Ate, nakita ko po kayo ni Kuya Ken na naglalaro sa garden. Parang ng sweet niyo pong dalawa. Mag-jowa na po ba kayo? Halos mabulunan si Maurice ng kanyang sariling laway sa tanong na yon ng kanyang kapatid na si Mika. Hindi hindi kami magjowa. Agad niyang sagot na nagsalubong pa ang kilay. Bakit po kayo naghahabulan? Inosente nitong tanong, kaya hinarap ito ni Maurice. Ay, nag-uusap lang kami kahapon. Nagkataon naman na nabasa kaming pareho sa hose. Kaya ganun. Kung ano man yung nakita mo kahapon, huwag mong lagyan ng mali siya. Sabi ni Maurice, kaya ngumuso ang kanyang kapatid. Magsasalita pa sana siya nang biglang bumukas ang pintuan at iniluwanon si Marian. Hindi ito makatingin ng diretso kay Maurice. Okay ka lang ba? Tanong niya kay Marian, ngunit tango lang ang naging sagot nito, kaya nagtaka pa siya. May nagawa ba ako? Baka hindi ka na komportable dito sa mansion, pwede naman tayong bumalik doon dati nating tinitirhan, di ba? Sino may gusto ron? Kung komportable na ang buhay dito. Sabi ni Marian sa kanya, kaya nagulat siya sa kapatid. Nilapitan naman niya ito. Ano bang nangyari? Tanong niya rito, tinitigan naman siya nito. Bakit hindi mo sinabi sa akin na alam mong anak ako ni Mr. Valencio? Natigilan si Maurice sa sinabi ng kanyang kapatid. Nanlaki pa ang mata niyang nakatingin dito. Wala ako sa lugar para sabihin sa...
Kaya hahayaan mo kung magmukhang tanga na walang makalam-alam? Natigilan si Maurice sa sinabi ng kanyang kapatid at magsasalita pa sana nang agad itong naglakad palis. Hindi na ito hinabol pa ni Maurice at napabuntong hininga. Kahit ako, hindi ako pinapansin ng batang yun. Nagulat si Maurice sa biglang pagsulpot ni Joaquin. Kaya naman, bahagya pa siyang napahawak sa tapat ng kanyang dibdib. Pwede bang, pwede bang wag kang pasulpot-sulpot? Naiinis niya pang sabi, kaya naman ay gumisi ang lalaki. Hindi pwede yan. Sabi nito, ngumuso naman si Maurice. Bakit naman? Bahay rin namin to eh. Malamang susulpot ako kahit saan ko gusto. Inirapan ni Maurice ang lalaki, kaya labis pa itong gumisi. Huwag kang mag-alala kay Marian. Nagtatampo lang yun. Hindi rin magtatagal ang tampo nun. Paninigurado ng lalaki. At dahil pareho silang nakatayo ay hindi mapigilan ni Maurice ang sarili na tingnan nito. Tapos ka na bang tingnan ako? Sabi ng lalaki kaya agad umiwas ng tingin si Maurice. Asyumero, hindi kita tinitingnan. Pagdidinay niya pa, ngunit ngumisi si Joaquin. Huli pero nagdidinay pa. Imbes na sagutin ng lalaki ay tinalikuran niya ito at naghanap ng maaaring linisan. Ngunit nang wala nang makita ay bumuntong hininga siya. Maurice! Napatingin si Maurice sa kanya at nakita niya si Joaquin na papalapit. Bahagya naman siyang napailing nang mapansing parang nag-slow mo ang paglalakad nito. Interesado ka ba makilala kung sino ang ama mo? Tanong ng lalaki. Bakit ba gustong-gusto mo kung o kaming tulungan? Sinabi ko na sa'yo na huwag mo na akong tulungan dahil hindi ko kailangan nun. Medyo naiinis pa na sabi ni Maurice kaya naman ay tumango si Joaquin. Kahit pa sabihin kong kilala ko na kung sino ang papa mo? Natigilan si Maurice sa sinabi ng lalaki. Nagsalubong pa ang kilay niya. Kilala mo ang papa ko? Pagkaklaro niya. Nagkibit balikat naman ang lalaki. Pinaglalaruan mo ba ako? Naiinis na tanong ni Maurice. Sabihin mo munang kailangan mo ang tulong ko. Malalaman mo ang kasagutan sa tanong mo. Hindi naman nakakamatay humingi ng tulong mula sa iba. Malakas na paghinga pa ang pinakawalan ni Maurice bago magsalita. Pero hindi galing sa'yo. Sobrang tulong na nga nagawa mo sa amin na magkakapatid. Hindi ka ba nagsasawang tulungan kami? Tanong ni Maurice. Moto ko ang tumulong hanggat buhay pa ako. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, tutulungan kitang mahanap ang papa mo. Seryosong sabi ni Joaquin sa kanya. Ano? Gusto mo bang makita ang papa mo o hindi? Tanong ulit ni Joaquin. Gusto. Nauutal niyang sagot kaya naman ay tumango ang lalaki. Huwag kang mag-alala. Aanapin ko ang papa mo. Sabi ni Joaquin. Sa sumunod na araw, ay pumunta si Joaquin sa pamilya Villaflor upang kausapin ang matandang kilala niya bilang leader ng mafia. Who are you? Tanong ng isang lalaki. Pakiramdam niya ay matanda lang ito ng ilang taon sa kanya. Joaquin Valencio. Sagot niya. Why are you here? Sunod na tanong ng lalaki. Para kausapin si Mr. Villaflor sa isang mahalagang bagay. Inilabas ng lalaki ang cellphone nito nang marinig ang sagot niya. Ilang minuto rin siyang naghintay bago siya tawagin ng lalaki. Follow me. Sabi nito sa kanya kaya naman ay sumunod siya dito. Nang makita ang loob ng mansyon ay hindi niya mapigilang ilibot ang paningin niya dahil ang kagamitan doon ay puro kulay puti at itim lang. We're here. Sabi ng lalaki nang harapin nila ang isang pintuan. Binuksan yun ng lalaki at tumambad sa kanya ang isang napakalinis na opisina. Dad, who's the guest? Bahagyang nagulat si Joaquin dahil hindi niya akalain na anak pala ni Mr. Villaflor ang lalaki. Do you remember Mr. Valencio? I guess it's his son. Napatingin ang matandang lalaki sa kanya at seryoso itong tiningnan siya.
Kinalaban niya naman ang mga tingin nito. Anong mahalagang bagay ang pag-uusapan? Tanong nito, kaya naman ay nakatayo habang inaayos ni Joaquin ang kanyang kwelyo. Sir, wala po ba kayong naalalang inabandona? Tanong ni Joaquin sa matanda. Madami kaming pinapatay at lahat ng yon ay iniiwan lang namin. Alam yan ng lahat ng tao. Sabi ng matanda. Ngumisi naman si Joaquin. Maliban sa mga pinatay nyo, wala ba kayong inabandona ang buhay? Dinianan niya pa ang pagkakasabi sa huling salita. Maaari bang diretsuhin mo na lang ako, iho? Damdamang inis sa tono nito kaya naman ay iniligay ni Joaquin ang kamay sa mesa nito at hinirap ang matandang lalaki. Anak, sir, I wonder if you happen to abandon your own flesh and blood. Natigilan ng matanda habang nakatingin sa kanya. Siya naman ay nakangisi habang tinitingnan ang mga reaksyon nito. May iba pa ba kaming kapatid, Dad? Curious na tanong ng lalaki na nasa gilid lang. Saan mo naman nakuha ang impormasyon na yan? Seryosong tanong ng matanda kaya naman ay mas lumapit pa si Joaquin. Maurice, anak ni Maria. May mga kapatid siyang sina Marian, Mika at Mike na iba-iba rin ang ama. Hindi nakalampas kay Joaquin ang reaksyon nitong gulat. Napansin ni Joaquin ang mga nakalagay na sampagita sa bawat sulok ng kwarto. Kaya naman ay nagtaka siya. Indeed, she's my daughter. Sabi ng matandang lalaki. Tumingin ito sa kanyang anak na lalaki kaya naman ay mas lalong nagtaka si Joaquin. Ibig mong sabihin, kapatid ko talaga yun? Tanong nito kaya naman ay tumango si Mr. Villaflor. Alam mo kung nasa ang anak ko ngayon. Anong dahilan mo kung bakit pumunta ka rito? Tanong nito, kaya patunog na ngumisi si Joaquin. Dahil nais kang makilala ni Maurice, sir. Sabi ni Joaquin at bigla namang nagbago ang reaksyon nito. Di niya ako pwedeng makita. Naging seryoso naman ang reaksyon ni Joaquin. Wala ka ba talagang pake sa anak mo? Naiinis niyang tanong. Nanatili naman ang reaksyon ng matanda. Di niya ako pwedeng makita at makilala dahil mapapahamak siya. Ang rason kung bakit hindi ko siya kinukuha ay dahil alam kong mapapahamak lang siya kapag nandito siya sa pamamahay ko at kapag ako yung bubuhay sa kanya. Kaya mas pinili kong i-abandon na siya kesa ang buhayin siya dahil alam kong may kinikilala siyang ama noon. Mahabang paliwanag na matanda sa kanya. Nagsalubong naman ang kilay ni Joaquin. Hindi mo alam kung anong mararamdaman niya nang malaman na inabandon na mo siya. Iniisip ko lang ang kaligtasan niya, iho. Hindi nakapagsalita si Joaquin. Alam niya kasing may punto rin ang matanda. Nais ka niyang makita at makilala, sir. Kung nais mong kilalanin ka bilang ama niya, may pag-asa ka pang magpakita sa kanya dahil anak mo pa rin siya. Sabi ni Joaquin na tatalikod na sana nang makita niya ang isang matanda. Nagulat na napatingin sa kanya. Papasok pa lang sana ito sa opisina ni Mr. Villaflor. Anong ibig mong sabihin? Sabi ng matandang babae. Gulat at may halong galit na sabi nito habang nakatingin kay Joaquin. Mama? Pagtawag ni Mr. Villaflor sa matandang babae. May halong kaba at takot sa boses at reaksyon nito. Maging ang anak nitong nasa gilid lang ay napatayo. Anong anak? Sinong anak? May hindi ka ba sinasabi sa amin, Rigor? Galit na sabi nito. Gumilid pa si Joaquin, nagdaanan siya ng matanda. Ma, let me explain. Sabi ni Mr. Villaflor na nakatayo na ngayon habang kaharap ang kanyang ina. Narinig ko mismo na may anak ka na at hindi ko nalalaman, Rigor. Sigaw nito. Dahan-dahan naman na napaatras si Joaquin upang makalabas ng opisina. Ang nais kong malaman ay kung may anak ka dahil hindi ko to tatanggapin ang kung sino mang anak mo sa labas, Rigor. Galit nitong sabi. Hindi pa man nakakalabas si Joaquin, ay nilingon siya ng matanda at galit din itong tumingin sa kanya.
Wag na wag mong ipapakita sa akin ang anak na Rigor sa labas. Dahil kung hindi, baka ano pang magawa ko sa kanya. Seryoso nitong sabi kaya naman ninatahimik ang lahat. Ate, bakit ang tagal ni Kuya Ken? Tanong ni Mika kay Maurice. Kahit siya ay nag-aalala na dahil gabi na at hindi pa ito umuwi. Baka may pinupuntahan lang. Hintayin lang natin. Sabi ni Maurice at nakaupo lang sa sofa na naroon habang hinihintay ang lalaki. Hindi niya po ba sinasabi sa'yo kung saan siya pupunta? Tanong ulit ng kapatid niya. Maya-maya pa ay may narinig silang sasakyan. Kaya agad napatayo si Maurice at lumabas. Ramdam niya naman ang pagsunod sa kanya na nakababatang kapatid. Joaquin! Pagtawag niya sa lalaki. Kita niya ang paika-ika nitong paglalakad, kaya nagtaka siya. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ka maglakad? Tanong niya. Hindi niya maklaro ang mukha nito dahil sa dilim. Don't mind me, I'm fine. Sagot sa kanya ng lalaki ngunit agad itong natumba na ikinagulat ni Maurice pati ng kapatid niya. Ate! Madaming pasa sa mukha si Kuya Ken! Agad na napatingin at kinlaro ni Maurice ang mukha ni Joaquin. At kita niya nga ang madaming pasa sa mukha nito. Diyos ko! Bakit tawag si Mr. Valencio? Sabi ni Maurice. Dahan-dahan na inayos ang forma ng pagkakahiga ni Joaquin sa sahig. Ilang sandali pa, ay agad naman na dumating na si Mr. Valencio. Ano nangyari? Gulat na sabi ng ama ni Joaquin kaya naman ay napatayo si Maurice. Natumba na lang po siya bigla pagdating dito, sir. Naiiyak na sabi ni Maurice. Kagagawan to ng mga bilyaploor. Nagtatakang napatingin si Maurice nang sabihin yun ng matanda. Ngunit hindi na siya nakapagsalita pa nang ipasok na si Joaquin sa loob. Kinabukasan ay maagang gumising si Maurice upang puntahan si Joaquin sa kwarto nito. Madami siyang katanungan sa lalaki na nais niya na agad ng sagot. Nang buksan niya ang pinto ng kwarto ni Joaquin, ay nakita niyang gising na ang lalaki. Gulat pa itong napatingin sa kanya. Maurice! Pagtawag sa kanya ng lalaki kaya naman ay nag-alala siyang napatingin dito. Ayos ka na ba? Masakit pa ba ang katawan mo? Nag-aalala niyang tanong sa lalaki. Yes. I'm feeling better now. Sagot ng lalaki na naiilang pa. Dahan-dahan naman na lumayo si Maurice nang ma-realize niyang napakalapit niya lang sa lalaki. Ano ba kasi nangyari? Bakit umuwi ka na bugbog at maraming pasa? Tanong ni Maurice. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago magsalita si Joaquin. Gusto mong makita ang ama mo, di ba? Tanong ni Joaquin. Bakit? Bakit napunta sa ama ko ang usapan? Sagutin mo na lang. Gusto mo siyang makita, di ba? Seryosong napatitig si Maurice sa lalaki. Bakit? Kapag sinabi ko bang oo, makikita ko siya? Tanong niya sa lalaki na ngayon ay nakangisi na. Magtatanong ba ako kung hindi? And besides, I already told you na tutulungan kitang hanapin siya. And I already found him. Nagulat si Maurice sa sinabi ni Joaquin. Hindi kaagad siya nakasagot. Nakausap ko na ang ama mo. He agreed to see you and talk to you. Kapag nakita kayo, for sure marami kayong pag-uusapan. And I hope you will understand him. Dagdag pa ng lalaki. Napakagat naman ng lapis si Maurice at hindi mapigilang yakapin si Joaquin, kaya siya naman ngayon ang nagulat. Mahina pa siyang napadaing maramdaman ang sakit sa katawan niya dahil sa mahigpit na pagkakayakap sa kanya ni Maurice. Aray! Hala! Sorry! Sorry, pasensya ka na. Nag-aalalang sabi ni Maurice at umiling lang si Joaquin. Paano mo nakilala ang papa ko? Tanong niya sa lalaki. It doesn't matter. Ang hirap i-explain. Sagot ng lalaki. Kailan ko siya pwedeng makita? Tanong ni Maurice sa lalaki. Anytime. Sagot niya kaya naman ay tumango si Maurice.
Nang hapon na din yon, kahit ramdam pa rin ni Joaquin ang pananakit ng katawan, ay hindi siya agad nagdalawang isip na ihatid si Maurice sa lugar kung saan magkikita ang mag-ama. Ano ba kasi ang pangalan niya? Bakit ayaw mong sabihin sa akin? Tanong ni Maurice. Dahil wala nga ako sa lugar para sabihin sa'yo. Total, magkikita rin na rin naman kayo mamaya, siya na lang ang tanungin mo. Sabi ni Joaquin sa kanya, kaya palihim na naiinis si Maurice. Nang hindi na umimik ang lalaki na palihim niya itong tinignan at napapangiti pa, dahil kahit halata ang bugbog nitong mukha, pumaibabaw pa rin ang kagwapuhan nito. Nandito na tayo, sabi ni Joaquin. Iatid na kita. Huwag na lang kaya ako tumuloy. Hindi pa man siya natapos ang sasabihin ay agad na siyang hinila ni Joaquin papasok sa restaurant. Kaya hindi na siya nakaangal pa. Ramdam din niya ang matigas na kamay ng lalaki na nakahawak sa kanya. Wala pa sila pero sasamahan kitang maghintay dito. Sabi ni Joaquin sa kanya at kinausap ang isang waiter doon bago sila naupo sa bakanting mesa. Pansin ng lalaki ang kaba sa mukha ni Maurice, kaya mahina siyang natawa. Ayun na sila. Agad naman na naupo ng maayos si Maurice na makita ang matandang lalaki at dalawang lalaki rin na sa tingin niya ay kaedad niya lang. Palingon-lingon pa ang mga ito. Tila pamilyar din sa kanya ang matandang lalaki na para bang nakita niya na ito sa kung saan. Siya ang ama mo, Maurice. Dito ka lang at pupuntahan ko sila. Pipigilan na sana ni Maurice ang lalaki ngunit agad na itong tumayo at pinuntahan ng tatlong tila may hinahanap. Nang makausap na ito ni Joaquin, ay agad na nagkasalubong ang mata nila ng matanda at labis ang gulat niya ng mamukhaan ito. Siya? Mahina niyang bulong habang papalapit ito ng papalapit sa kanya. Nang nasa harapan niya na ito ay hindi niya mapigilan ang magtanong. Hindi ba't ikaw yung lalaking bumibili sa mga paninda kong sampagitan noon, sir? Tanong niya ngunit nagbabadya na ang luha sa kanyang mata. I'm sorry, Iha. Di ko nasabi sa iyo nang maaga na ako ang ama mo. Labis ang pagsisisi na makikita sa mata ng lalaki. Kaya naman ay napakagat siya sa kanyang labi. Napakahirap po na walang ama, sabi ni Maurice. Sinulyapan niya pa ang dalawang lalaking kasama nito na hindi makatingin sa kanya. Noon, gustong-gusto ko maranasan ang aruga ng isang ama dahil pakiramdam ko, masarap sa pakiramdam yun dahil yun ang palagi kong nakikita sa paligid ko sa tuwing nagtitinda na sa pagkita. Naiiyak na sabi ni Maurice sa kanyang ama na nakayuko sa harap niya. Sir, gusto ko pong malaman ang rason kung bakit po ako inabandona. Ilang taon ko na rin po kasi kinikimkim to. Sabi ni Maurice at pasimpleng pinunasan ang kanyang muka. Hindi siya galit sa kanyang ama dahil naniwala siya na may rason ito. Alam kong kapag nalaman mo ay mas lalo nang lalayo ang loob mo sa akin. Sabi ng matanda at bumuntong hininga. I am a mafia. Our clan is a mafia clan. Umawang ang labi ni Maurice sa sinabi nito ngunit patuloy siya sa pakikinig. Si Rich at Rex. Sila ang mga kuya mo. I am only have 2 sons at para sa akin ay sapat na yun. Napalingon ulit si Maurice sa dalawang lalaki na tahimik lang. Not until I met your mom. Nahulog ako sa kanya at nabuo ka. Intensyon ko ang hindi ka buhayin dahil natatakot ako na baka dadating ang panahon na mawala ka na lang din sa akin dahil sa pagiging mafia ko. Nagsimula ng magunahan ang luha ni Maurice dahil sa narinig at hindi mapigilan ng humikbi. Pero, pero bakit? Bakit kahit palihim na suporta lang,
lang po para hindi ako maghihirap ay hindi mo ginawa. Umiiyak na tanong ni Maurice. Dahil kapakanan mo ang iniisip ni Dad. Dahil mamamatay ka lang din kung lumaki ka sa amin. Alam mo naman ang mafia, di ba? Mamamatay tao kami. Pumapatay kami ng mga tao para sa pera. At kung sa amin ka lumaki, maaring mapahamak ka. Sabi ni Rex. Hindi na nakapagsalita pa si Maurice. Ang tumatak lang sa isip niya ay mamamatay tao ang mga ito. Pero kami, hindi kami pumapatay ng walang dahilan. Sabat naman ni Rich, kaya naman ay napalingon si Maurice rito. I am so sorry, Maurice. Hindi ka pa man nasasilang ay kaligtasan mo na ang iniisip ko. I am irresponsible. Alam ko yun. Sabi ng kanyang ama at ilang minuto pa bago siya nagsalita. Nais ko lang naman po na malaman ng rason kung bakit mo kinabadto na. Yan lang po. Tinignan niya naman ang dalawang lalaki. Sa tingin ko po, masaya naman ang, masaya naman ang pamilya no. At ayoko mawala ang saya dahil lang sa akin. Hindi, Iha. Ayan mo kung bumawi sa'yo. Sabi ng kanyang ama, kaya naman ay napatingin siya rito. Ilang oras pa silang nag-usap hanggang sa magaan na ang loob niya sa kanyang ama at sa mga kapatid niya. Pansin niya naman na ginawaran pa ng masamang tingin ng kanyang mga kapatid si Joaquin. Bago mga ito ay umalis na ikinangisi lang ng lalaki. Bakit ganun sila makatingin sa'yo? Tanong niya kay Joaquin kaya naman ay gumisi ang lalaki. Akala kasi nila asawa na kita. Umawang ang labi ni Maurice sa sinabi ng lalaki. Ano? Sinabi ko nakatira ka sa bahay namin kaya ito ang natamo ko. Tinuro pa ng lalaki ang sariling mukha. Kaya nagulat si Maurice. Talagang sila ang gumawa niyan sa'yo? Kulat niyang tanong. Meron kang overprotective na mga kuya. Naiintindihan ko sila dahil kung ako ang nasa pwesto nila, ganun din ang gagawin ko. Hindi nakaimik si Maurice sa sinabi ng lalaki na nakangisi lang. Pero nagulat siya nang hawakan ulit ng lalaki ang kamay niya at hinila siya palabas ng restaurant. Bakit mo ko hinahawakan? Hindi naman na ako bata. Naiinis na tanong ni Maurice, ngunit sa kabila na yun ay ramdam din niya na ang pag-iinit ng pasngi niya. Ramdam ko naman na gusto mo. Pilit na kinakalas ni Maurice ang kanyang mga kamay ngunit hindi pa rin yun binibitawan ng lalaki. Nang makarating sila sa sasakyan ay agad niyang hinila ang kamay niya. Ang harsh naman. Reklamo ni Joaquin ngunit sinamaan niya lang ito ng tingin. Ilang araw pa lang mula nang matagpuan ni Maurice ang kanyang tunay na pamilya, ang pamilyang matagal niyang inaasam. Ngunit sa unang pagharap pa lang niya sa kanila, sinalubong siya agad ng malamig na pagtanggap. Lalo na mula sa kanyang matandang lola. Hindi ba't sinabi ko na huwag niyo ipapakita sa akin ang babaeng to? Mariing sabi nito. Pinagtanggol siya ni Rex, ang kanyang kapatid. Ngunit lalo lang uminit ang ulo ng matanda. Anak sa labas? Sisirain lang niya ang pamilya. Galit na dagdag ng lola. Hindi na nakayanan ni Maurice ang matinding panghuhusga at lumabas ito ng bahay habang humihikbi. Sinundan siya ni Joaquin. Isa pa sa kanyang mga kapatid at niyakap siya ng mahigpit. Joaquin, hikbing bulong ni Maurice. Hindi mo kailangang maramdaman na mag-isa ka. Parte ka ng pamilya Maurice. Ani Joaquin. Napangiti si Maurice sa kabila ng luha at sinabing, Tama ka. Nandiyan kayo para sa akin. Habang unti-unting naayos ang relasyon niya sa mga kapatid, isang lihim ang pumutok. May nararamdaman pala si Joaquin para sa kanya. Gusto kita.
Simpleng sambit ng lalaki. Dahilan para mamula si Maurice. Hindi mo siguro ramdam pero matagal na. Dagdag pa nito. Hindi man agad nasagot ni Maurice. Ang nararamdaman niya, ramdamang tensyon at kilig sa pagkita nila. Maya-maya, ipinakilala sa kanya ng ama ang legal na asawa nitong si Luisa. Inakala niyang itatakwil din siya. Pero kabaligtaran ang nangyari. Anak ka ni Maria, 'di ba? Wala akong galit sa'yo. Malumanay na sabi ng ginang. Let me take care of you, iha. Dagdag pa nito. Doon lang tuluyang nakaramdam si Maurice ng pagtanggap. Sa huli, kahit ang matigas na lola ay napilitan tanggapin siya. Wala na akong magagawa, apo pa rin kita. Ani ng matanda sabay isang pilit ng ngiti. Welcome to the family, iha. Dagdag pa nito. Sa wakas, buo na ang pamilya ni Maurice. May ngiti, yakap at katahimikan. Makalipas ang ilang taon, masaya na si Maurice sa piling ng kanyang asawa. Walang iba kundi si Joaquin. Buntis na siya at mas lalaw naging matatag sa tulong ng kanyang mga kuya. Kuya, may nakaumbok na sa tiyan ko. Ititrain mo pa rin ba ako? Biro niya kay Ridge. Hindi ikaw ang ititrain ko. Siya. Sabay turo kay Joaquin na ngayon ay nagluluto sa kanilang kusina. Sa huli, nahanap ni Maurice ang pamilya. Pagmamahal at tahanang matagal niyang hinahanap. Kinagabihan din niyon ay magkatabi si Maurice at Joaquin habang nanonood ng pelikula. Napatingin naman si Maurice sa kanyang asawa na kasalukuyan na ring nakatingin sa kanya. Ano kayang buhay ang meron ako ngayon kung hindi mo ko tinulungan? Tanong niya kay Joaquin kaya naman ay ngumiti ito. Magiging asawa pa rin kita. Kung hindi ko nahanap ang ama mo, liligawan pa rin kita. Confident na sabi nito kaya naman ay piningot niya Maurice ang ilong nito. Mahal na mahal kita, Joaquin. Hindi dahil tinulungan mo ko o hindi dahil nauna mo kong minahal. Mahal kita sa kung sino at ano ka man. Sabi niya at hinalikan ang pisngi ng asawa. Ngumiti naman si Joaquin at niyakap si Maurice. Mahal na mahal din kita, love. Kayong dalawa na magiging anak natin. Sabi ni Joaquin at hinalikan ng noon ni Maurice. Kaya ngumiti rin ang babae. Ano pala ang gusto mong pangalan ng anak natin? Tanong ni Maurice kay Joaquin. Maureen? Sagot ni Joaquin. Tumango naman si Maurice. Ako, kapag lalaki, gusto kong Joaquin din. Dahil mahal na mahal kita. Hindi na mapigilan ni Joaquin na halikan si Maurice sa mga labi nito. Ipangako natin sa isa't isa na hindi natin gagawin sa anak natin kung ano man naranasan natin sa mga magulang natin. Sabi ni Maurice kaya naman ito magwa si Joaquin. Pangako. Sabi nito at tinalikan siya ulit. Dahil sa kanilang pagtutulungan, hindi may pagkakaila ng dalawa ang pagmamahalan sa isa't isa. Kahit anong pagsubok man ang darating sa kanilang buhay, alam nilang sa isa't isa pa rin ang uwi nila. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!